At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose na may 17 taon ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid. At siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa, na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid. At siya'y kinapuotan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuotan siya. At sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo, ipinamamanhi ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito, natumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman. At narito, ang inyong mga bigkis ay napasapalibot, at yumukod sa aking bigkis." At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, "Maghahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka sa amin?" At lalo pa siyang kinapuotan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, "Narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip. At narito, na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin." At kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya'y sinabi, "Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo?" At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, "Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika, at uutusan kita sa kanila." At sinabi niya sa kanya, "Narito ako." At kanyang sinabi sa kanya, "Yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako." Gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sikem. At nasumpungan siya ng isang tao, at narito, na siya'y naggagala sa parang. At siya'y tinanong ng taong yaon na sinasabi, "Anong hinahanap mo?" At kanyang sinabi, "Hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanhi ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol." At sinabi ng tao, "Nagsialis na sila, sapagkat narinig kong kanilang sinabi, 'Tayo na sa Dotan.'" At sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila, ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan, "Narito, dumarating itong mapanaginipin. Hali kayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita
kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. At narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay, at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay. At sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magbubo ng dugo. Itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang. Datapwat huwag ninyong pagbuhatan ng kamay, upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. At nangyari, nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata, at tumingin sila. At narito, ang isang pulutong na mga Ismaelita, na nagsisipang galing sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamelyo, at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mira, na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid, at ilihim ang kanyang dugo? Hali kayo, at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, sapagkat siya'y ating kapatid, atin ding laman. At dininig siya ng kanyang mga kapatid. At nagsipagdaan ang mga mangangalakal na mga Midianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 20 putol na pilak, at dinala si Jose sa Ehipto. At nagbalik si Ruben sa balon, at narito, na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid, at kanyang sinabi, wala ang bata, at ako, saan ako paroroon? At kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay, at dinala sa kanilang ama. At kanilang sinabi, ito'y aming nasumpungan. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. At kanyang kinilala at sinabi, siya ngang tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot, at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang, at pinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae, upang siya'y aliwin. Datapwat tumanggi siyang maaliw. At kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Siol. At tinangisan siya ng kanyang ama. At ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potipar, puno ni Faraon na kapitan ng bantay.